Mga kabalita-takan! Deng-deng-deng-deng! Akala ko naman si Alright. Alright! So, nagkatipon-tipon. Sabi mo diba tatapikin mo? Tatapikin pala. So, ayun po, nandito tayo ngayon upang pagnilay-nilayan. Lalim! No, hindi. So, today, nandito tayo para gunitain, syempre. Gunitain! Pero ayun, para gunitain, syempre, yung mga namaalam nating mga relatives, ayun. Radio announcer. Naging tahimik sila. Pero baka sasabihin nila joke lang ako. Serious. Naging serious muna. Hindi naman natin sa ginagawang joke time, ayun. Ginugunita natin ngayong araw yung mga namaalam nating mga kapamilya, ayun. Mga relatives or mga tinuturing nating kapamilya. But today, bukod doon is itapakan din natin, syempre, yung idea ng mismong death. Kasi, hindi naman bago sa atin na ang usapin tungkol sa kamatayan, lalo na sa ating mga Pilipino is parang tabu siya. Grabe to. Gusto ko kasi madali. I'm more specific. Parang yung kamatayan kasi sa atin is parang tabu siya, di ba? So, dadagdagan lang natin ng idea ng rebirth. Okay. Sa ating mga Catholics naman, ang idea ng rebirth is wala siya sa konsepto natin. Pero symbolically, yung death and rebirth parang tatawirin natin siya sa ano ba yung mga aspekto ng buhay natin or parang may mga personalities ba tayo and such na parang ayun, namatay siya or Walang pag-serious. Walang pag-serious talaga. Ayan. ano yun natin, MJ? Ano ba ang nasa studio dyan? MJ? So ngayon yan, nandito tayo sa ating Studio 3. Ay, grabe naman sa So ano dapat o? 2 at 7 lang dapat lagi. Sus ko, Lord. Ano yung tanong? Wala mo pa tanong. Eh kasi pinatayo ako eh. Ang layo na tinawid ng utak, ha? Ayun nga, nasa concept tayo na symbolically and river. Yes. Hindi, pero let's be honest, sabi mo nga, di ba, napakatabu nga ng usapin na yan. Kasi, Ano yung tabu po? Ano po yung yun tabu? yung sa CR. Ay, hindi. Tanongin natin, Zoe, ano ang tabu? Alam mo yung parinig ko kanina, tago. Sabi ko, ano tago? Ang tabu is parang ano siya, elephant in the... Basta lang Ibig na padaliin. Parang isa siyang topic na parang So, mahirap siyang pag-usapan, gano'n. Parang hindi Iniiwasan. At hindi tinatackle talaga, gano'n. Yeah. Alam, for example, let's talk about yung mismong mga tinatawag nating mga pamahiin. Di ba ang daming ang pamahiin natin na sinasabi na, oh, pag hindi mo sinunod yan, ano yan, may mga susunod sa ganito, ganyan. Di ba? Pag nagwalis kayo during ng may lamay, ang daming laging sinasabi nila, may malas. Lahat yan kasi, sana sinishare. okay, lahat kasi, lahat kasi yan, ano I mean, naging part na siya ng culture natin. Di ba? Naging part na siya ng culture natin na ginawa nilang mga kasabihan, na sinasabi nga ng ibang matatanda, wala namang masama kung susundin mo. But, the point there is, sumunod ka para humaba ang buhay mo. Karamihan para sa ganong konsepto. Pero,
let's be honest, ngayon yung topic natin kasi is we want to tackle yung mga nangyayari sa atin mismo in reality. Like for example, is there a time, ako mismo personally, siguro I can share is yung idea nung death for me is, na-experience ko yung parang, I'm hoping na sana natapos ko siya, but apparently hindi ko siya nagawa, which is what? Yun yung pagtake ko ng law. And then, yun talaga yung pangarap ko. Yun yung gusto ko maabot. But, ito na. Hindi ka kasi makipag-away. Ay, hindi para doon. Hindi, pero, yun eh. Yun talaga yung pangarap ko na, ano ko siya, na naramdaman ko siya na onti-onti siyang nawala sa akin. Na para siyang namatay sa mismong katawan ko, sa isip ko na, alam ko kaya ko pa, pero hindi ko na nakikita yung sarili ko na yun yung gugustuhin ko pa. Bakit? Parang dumating kasi sa point na yung mga pinagdaanan ko din, nakatulong siya para magkaroon ako ng ibang pananaw sa life. Like for example, nung napunta ako dun sa cruise management, I was able to experience yung mga iba't ibang klase ng tao, yung mindset, yung happiness nila, yung napakababaw lang. Kasi usually pag nandun ka sa isang law room ng mga students mismo, ang focus mo studies. Stress lang. Usually, gano'n naman ang lagi kasi you have to read. You have to make sure you have to read, you have to memorize things, you have to understand things. Kasi yun yung pinaka-point eh. It would be useless kung ang ginagawa mo lang, nagme-memorize ka lang, but walang, alam mo, parang ginagawa mo din sa inyo na sa course mo, 'di ba, sa ginagawa mo din ngayon, kung hindi mo din siya naiintindihan at all, kahit kabisaduhin mo lahat ng formula, useless lahat yan. So yun lang din yung sa akin. Siguro nakatulong din yun para magkaroon ako ng ibang perspectives in life na baka pwede ako na hindi ko man siya natupad, pero somehow nagagamit ko pa din yung leadership naman sa ibang process, sa ibang way, sa ibang groups at all. Pero, yun yung sinasabi ko, doesn't necessarily mean na namatay siya para akong nanghina. Siguro maybe, dun sa simula, na hindi ko siya maintindihan. Kasi yun nga yung gusto ko eh. Ever since yun yung gusto ko ma-achieve. And then, hindi pala to para sa akin. Baka para nga sa iba siya. Pero, pag nakikita ko yun, nandun pa rin yung, fascinating feeling sa akin na, sa dami. Fascinating feeling na, iba yun. Ano pa rin yun? Iba pa rin yun. Pag nandun ako sa isang courtroom, parang nai-enjoy ko pa rin siya. Nandun pa rin siya. Siguro, ano na lang siya. Parang siguro, yun na lang yung kaluluwa ko nag-i-enjoy. Kasi yun yung una kong pangarap. Pero, walang bitter, wala siyang, siguro bittersweet at all. Pero, walang bitterness in life na, dapat ako yan, dapat ako yung nandyan. Wala nang ganon. Kasi nga na-realize ko, yung mga taong na-meet ko din, sila din yung nakatulong sa akin para natulungan ko din pala sila at some point. So, not necessarily mean, pag tinuloy ko yun, hindi na ako makakatulong. Kasi yun yung gusto ko nun makatulong. Kaya gusto ko siya i-pursue. Kasi I want justice. I want to make sure that justice, alam mo yun, will prevail in everything. Alam mo yun, na justice hindi siya mahirap abutin as long as you know how to fight for it. You know how to stand for it. But, we know how strong if the people has a money. Like for example, that's what's happening now. If you have money, you will become useless. Yun yung gusto ko. Ayokong maging corporate or what. Gusto ko yung mismong parang mga public attorney. Yun yung pangarap ko kasi I want to defend them. Na they have also deserve equal rights. Yun yung pangarap ko. And then, na-experience ko siya at some point nung naging leader din ako sa ibang aspects in life. Sa ibang groups mismo, di sabi ko, hindi ko naman pala kailangan at all. Maybe hindi siya yung binigay sa aking fate talaga. Binigyan niya ako ng iba. How about you, Zoe? Sa akin, Hindi, kanila. anong namatay? Sa'yo. Siguro nung time ng pandemic, parang ang namatay sa akin is yung love ko for music. Yeah. So you said that also, diba? Ilang buwan akong hindi nakinig ng kanta. Ilang buwan akong hindi nanood ng BTS. Hindi naman. Pero, ang nangyari nun, so sobrang lugmok ko that time, music din pala yung makakapagpabuhay. Kundi sa akin. Sa yung
Uy. Bigla umawa. Saka nung mga gusto ko talagang tahakin. So, nung... Hindi ko mabigyan ng mga liver. Grabe yung mga intrusive pa. Ang lalim. Okay. Okay. So, asan ako? Okay. Yung... nawala tuloy. So, yun nga. Anong time kasi na yun, sobrang lugmok. Uy, lugmok. Ano ba? Ano to? Easy this is food. Nakakahawa kasi. Sobrang lugmok ko nun. Dumating yung point na hindi ako makatulog ng gabi. Upo lang ako sa terrace, tapos papanoorin ko yung buwan. Hanggang sa umaraw. Ganon. Tapos talagang pinipigilan ko yung sarili ko na makinig sa music na parang kinukulong ko yung sarili ko na hindi mo deserve sumaya. Bakit? What made you think that? Actually, I don't know. I don't know. Nagsagutan yung intrusive thoughts na mga... Gusto ko yung sarili namin yung mga. Na-trigger kasi yung intrusive. Nagre-react sa sariling may... Actually, yun nga. Hindi ko alam kung ano yung nakapagpa-trigger sa sitwasyon ko nung that time. Parang nag-give up ako sa lahat. Yung pananaw ko kasi... Okay. Yung pananaw ko kasi dati is hindi ako mabubuhay na walang music. Pero, it just started nung pandemic ka mo, di ba? Is it somehow affects you yung mismong parang nakakulong lahat ng tao? Yung walang social... Oo. Siguro ganun na rin. Pero hindi siya yung like may na nasa isip ko and may na reason that time. Pero I'm unsure sa kung ano yung punot dulo ng lahat. Feeling ko, alam ko kung ano yung dulo. Pero hindi mo lang siya kayang... Explain. Hindi mo siya kayang i-express and i-explain. Nakakonda lahat na kahit hindi nararamdaman ko. Oo, ganun. Parang pati yung sarili ko nawala ko na. Yun yung time na yun na... Nahanap mo na. Hindi siya sure. Ngayon, oo. That's so Sa inyo. Sabi niyo gusto natin. Maganda. Maganda ka, banter. Yung tanong alam niya, maniwala ka. Connected na kasi yung brain cells. So anyway, yung time na yun, yun nga, hindi, parang kinukulong ko yung sarili ko and iniiwas ko yung sarili ko sa mga bagay na gusto ko laging gawin. Na parang kapag ginawa ko to, hindi rin naman ako magiging masaya. Yun yung mindset ko that time. Kaya nawala ako sa choir, pati yung mga friends ko, hindi ko nakausap. Yung mga tao sa bahay, alam ko, yung pinsan ko, pinapanood akong kumain habang umiiyak. Tapos habang umiiyak ako, tumatawa rin ako. So at that time, hindi ko maisip kung nababaliw na ba ako or talagang may pinagdadaanan lang ako na hindi ko kayang harapin pa that time. Tapos after pandemic, yun nga yung biglang nag-open yung lahat tapos na-overwhelm ako. Na parang tumanggap ng mga bagong opportunities kasi hindi ko alam kung saan nanggaling yung anxiety ko na humarap sa lahat. So, sobrang nilalamon ako ng kadiliman. Uy! So, Kadiliman. parang tagal na kasi na-isolate. Parang iba na yung ayun, Parang kinabahan na. Parang kinabahan na. Kasi Brian yung kadiliman mo. Feel ko rin. Ay, gano'n. Pero yun, What did you do to cope up? music din. Yung SB19. Nung pandemic kasi biglang labas sila. Tapos Thank you ka nung... naman. Thank you po. Thank you, 18. Thank you po. Tapos nung doon ko pinush yung sarili ko na what if pakinggan ko? Kasi bago lang eh. Tapos nakikita ko yung mga negative comments sa kanila, tapos nababasa and naririnig ko yung mga kwento nila. Kwento ng buhay nila. Tapos na-realize ko na, hala, ang OA. Ang OA ko. Hindi nila po, sorry. Ang OA ko na parang may mga tao na mas malalalim pa yung pinagdadaanan sa akin. Pero bakit ako, pinipilit ko yung sarili ko and nilalayo ko yung sarili ko sa mga bagay na kaya naman ako mapasaya. Hoy, hindi dapat. Kasi actually, madami kasi na parang, kumbaga, kunyari ako,
nakikita ko na mas malala yung pinagdadaanan nila, it doesn't mean na hindi valid yung nararamdaman ko or mo. Hindi ibig sabihin na may mas, ibig sabihin, wala kang karapatan na malungkot. It's totally valid, it's totally normal, it's totally. Pero yun, okay lang naman yung ganung bagay na wala tayong pakialam kung mas nila, basta ito yung nararamdaman ko. Tama. Pero nung time kasi na yun, talagang hindi ko, sobrang selfless ko na tao. Hanggang ngayon naman. So, hindi ko naisip na valid yung nararamdaman mo. Ang nasa isip ko that time, bakit mo pinipiling ikulong yung sarili mo sa mga bagay na hindi ka naman magiging okay? Pero, kasi di ba you mentioned, it just started talaga na maganyan yung maging thinking mo or nung nangyari sa'yo is during pandemic lang. And then, I mean, based dun sa mismong mga di ba, expert nga, nung mismo, yung pandemic na yon, it really affects everybody. The mindset, the way we think in life, the way, alam mo yon, we see the future, the way, alam mo yon, the way what to do, the moment when we wake up in the morning, everything has changed just because of that. And blanco tayo lahat. Yeah, technically. And then, ayun yung sinasabi natin Pandemic also helped us how to be, alam mo yun, how to be aware and how to give importance about mental health. Kasi, doon lang naman, pinaka nag-boom siya ng literal. Totoo, ate. Kasi ang daming naka-experience mismo ng anxiety, yung mismong depression. Why? Away ka sa family mo. Lockdown ka sa alam mo yun, sa ibang area mismo. And it's really too much. It's really too much to handle those kind of cases. Sabi nga nila up until now, because of those realization or because of those yung mga na-close tayo sa isang area, lahat tayo magsha-shutdown. Lahat tayo nag-shutdown technically. Dahil doon. Yung parang alam mo yun sa isang phone, bigla kang nag-reset, bigla kang nag-reformat, and all of a sudden, you don't know kung ano magagawin ko? What's next? Yun yung iniisip mo Ano man dapat kong gawin in life? Kasi yun yung pinaka naging mahirap But, yun yung sinasabi natin Nobody has the right to judge anybody. Which is true. Kaya masakit din sa akin kapag yung hanggang ngayon nakapanood ako ng mga video and maraming tao na hindi pa rin nakakaintindi nung depression, nung anxiety attack. Tapos parang sa kanila arte lang yan. Honestly, it's really hard. Kasi yun yung sinasabi natin Especially mga generational gaps. Yeah. Totoo yan. Hindi namin nila lahat Hindi namin generalize. Pero most of them na nasa mas mga naunang generations. Di talaga nila masyadong naiintindihan yung mga mental health since di naman ganun kalagagat ng generation nila. So, nahirapan silang intindihin kasi para sa kanila, yung mga generation ngayon, yung mga bata ngayon, kabataan ngayon, is arte na lang. Or meta na lang. Parang nakikiuso na lang. Pero, I mean, di naman din natin sila masisi kasi growing up, hindi naman talaga nila, di sila ganun lumaki sa ganun environment. Hindi ganun yung upbringing nila. Ganun. Hindi ganun yung ginawa sa kanilang hindi kasi siya usapin Not everyone. Yun yung sinasabi kanina, di ba? Tabo. Which is tabo topic din siya sa kanila before. Hindi nga lang tabo as in validation. Ganun kalala. Kasi, alam mo, yun naman talaga sasabihin nila dati Pag hindi mo tiniis, wala kang unlad. Yun ang laging mindset nila noon. Kaya nga, yun lang talaga, hindi maiwasan yung comparison. Why? Because the experience na meron sila and then the experience of the current generations. Una sa lahat, let's be honest, the problem noon, hindi naman ka-toxic na ngayon. Yes. Diba? Yun yung pinaka-main issue Factors ng bago. Bakit naging ganun yung generations ng mga kabataan? Ngayon, compared before. Kasi before, wala naman, okay naman, I mean, hindi naman sa okay, pero yung pamumuhay nila is mas natural. Kesa sa ngayon na puno na ng social media, puno na ng bahay. Big factor din siguro Pero sa social media. actually, ito share ko lang din. Kasi nung nung high school ako,
Nung high school kasi, Sige lang. Laglagin na. nung high school kasi ako, parang uso pa yung Twitter. Ex kasi naabutan namin. Akala ko, may kikwento mo. Sa Twitter kasi dati, nung high school ako, not sure ngayon, uso yung mga sad quotes, yung mga parinigan quotes, yung mga toxic, yung lahat ng negative balita, negative news, nandun sa Twitter. I'm not sure kung hanggang ngayon nandun. Tapos, nung time na may mga depressive episodes ako nung high school, na-realize ko na one factor na nakaka-build nung ganong feeling is social media. As in, grabe yung impact. Kasi kahit kunwari, hindi naman talaga ako nalulungkot ng araw to. Tapos may nabasa ko na, my life is ganyan. Tapos parang subconsciously, ma-absorb mo siya. Tapos naisip mo, ay, parang ganito yung feel ko ngayon. Kahit hindi naman talaga reality. So after nun, parang dinelete ko yung Twitter ko. Hanggang ngayon wala akong Twitter. Tapos isa yun sa mga naka-help sa akin maka-cope up sa challenges along the way. Wow! Pero yun talaga yung social media. Kapag may times na talagang hindi ko na kaya, kunwari, sobrang lala na mga nangyayari sa akin this past few days or weeks, nagde-deactivate ako sa social media. Kasi grabe yung impact talaga nun para maka-affect sa mental health ng isang tao. True. What more yung mga bashing na nakukuha ng mga sikat talaga ng influencers, di ba? Yun. Yung tipong Tsaka, man lang eh. Tsaka ano lang din, parang yung balik lang din tayo sa pinaka-topic natin, yung sa death din, di ba? Parang part din siya na parang in every generation, parang binibreak din natin yung cycle somehow. Generation. Traumas and such, and yung toxicities ng parang naiwan nung mismong generations, past generations. Kasi parang may part sa atin na parang yung mga principles and mga konsepto na parang, alam mo yun, well accepted siya. Principles, theories. Hindi, kasi parang sa, ang nagigets ko sa sinasabi ng lahat. Kanina pa ako nag-o-observe. Parang may one main na, nag-unify. Unity? Hindi. Hindi. Kasi yung parang, may commonalities and such. Parang nagpo-flow down siya sa generations. Kasi yung sa TAC naman, di ba, sa core natin, iba-iba yung generations natin na membro. So parang nagpo-flow down siya sa idea na hindi naman porket, kunyari, boomer ka or kumbaga Gen Z ka, parang iisa lang yung principle na sinusunod ninyo. Kumbaga parang meron ding hugot or meron ding danas yung generation ng millennials, Gen Zs, boomers and such. So parang yung death and rebirth kaakibat siya nung kada generations. Parang ganun ko siya nakikita. Kasi katulad nga nun sa disclaimer ni Ate Isi, parang hindi naman lahat ng mga sorry sa term, thunders is ganun yung thinking kasi may mga nakakita din akong post ng mga kabataan natin ngayon, mga kaedad din natin, na ganun din yung thinking nila about such topics. Parang sarado din yung mindset nila. And katulad nga din sa ni Ate MJ, sa upbringing din nila yon. So kumbaga kung ano yung environment na kinabilangan nila or kumbaga kinalakhan nila, parang dun din siya nagbo-boil down. So yung death, doon siya napupunta sa kung papaano ka nag-grow on kung ano din yung environment na pinuntahan mo and kung sino din yung mga tao na nakakasalamuha mo. Ayun. Ako yung yung topic natin is death and rebirth. Gusto ko siyang i-connect sa TAC. Kasi si TAC is ilang beses nang namatay. Kung alam nyo lang. Ilan? Mga... Binilag niya. Ilang beses nang namatay yung TAC at ilang beses din siyang na-save. At actually, yun nga, pinag-usapan natin yung generational na yan. Madami naging issue pagdating sa ng mga generationals na
nagli-lead sa TAC. Kasi syempre, ang hirap maka-adapt. Kunwari, from 80s ka, 90s generation. So, iba na yung principles na sinusunod nyo, di ba? So, ang hirap, ang hirap para sa mga nagli-lead ng TAC na magkaroon ng strong foundation para mabuhay ulit yung organization. Alam mo yun? Kasi mahirap na as it is na mag-lead ng isang org, what more kapag namatay na siya, tapos bubuhayin mo, kasi parang magbaback to zero ka ulit eh. Katulad na ginawa namin ngayon, namatay na yung TAC eh. Not literally though, pero papunta na kami doon. Tapos parang kami, nag-initiate kami na hindi pwede, kasi kailangan nating buhayin ulit. Kasi kung wala tayong gagawin, paano na yung lugar kung saan kami lumaki? Diba? Paano na yung mga tao na kinalakihan na namin, na nandyan sila from the start. So, kami, ginawa namin, naghanap kami ng paraan para mag-grow ulit, magkaroon ulit ng connections with other players, magkaroon ulit ng connections with other people, with netizens, para mas lalo pang makilala yung org namin, or yung choir namin, para mas mapalawak din yung connections na meron kami. Para malaman din ng mga tao na nandito pa kami. For 57 years. Na ilang beses na siyang namatay. Madami ang mga tao na nag-i-initiate at sa mga past generations na talagang gustong mabuhay yung org na tinayo from the start, from 58 years ago. Ito yung isa sa pinaka-napansin ko kanina. Nung kanina, parang lahat tumawid doon sa idea nung bumagsak sa TAC is, noon yes, totoo, namatay talaga. Halos namatay. Inantay na nga lang natin mamatay eh. Parang yun na lang yung tanong eh. Inaantay na, may isang tao kasi nagtanong eh, ano pa bang balak natin? Ano pa bang balak natin na patunguhan ng war or parang somehow ganun? Ano pa bang direksyon inaantay natin? Kasi it's kind of, we're just waiting na mawala ng lahat ng members, sumuko na lang. And then it's all started. Pinakalumala is ng pandemic mismo. Na-realize natin lahat na because of that, dahil ilang taon, 2 taon, may gap, parang na-realize din natin na nawala yung mismong tinatawag natin na passion, nawala yung tawag natin na drive to serve at all. Kasi we are away for how many years, and then madami nangyari, tulad na sinasabi mo, it's kind of started. And then, pumasok na idea ng social media, na which really helped us at some point. Paano bumalik sigla, paano ma-promote ulit, all started there. Parang ginawa kanina eh. Because of those principles at all, and then yung binanggit mo yung respect, dun sa mga first generations na basically parehong may kakulangan lagi pag may nangyayari pagtatalo. Laging meron yun. Laging may nagkukulang. Laging may sumusobra. Kaya pumapasok yung chaos, kaya pumapasok yung mismong arguments. Hindi siya healthy at all. Kasi there is just particular arguments na masasabi mo na healthy siya. Kasi may nagagather kayong points of view. May nagagaya yung perspectives, but it becomes toxic pag ang nangyayari topic na is, alam mo yun, personal, ganito na, hitting back each other. But, nung na-realize ko na madami wala noon na meron ngayon kung bakit naapektuhan ng mental state ng bawat isa. Social media is pinakamalala ko sinasabi mo kanina. Oo, ang lalala, hindi naman wala social media noon. Pumutok lang naman ang social media, Friendster, Facebook. Just Kaya nga, hindi ko na Friendster. Wala ko nun. Yun, di ba? Sa millennials yun. Pero, hindi siya ganun ka, na parang merong vent out na ina-area yung mga tao ng X ngayon, Twitter before. Na up until now, grabe yung pag-vent bawat isa. And, yun yung nangyayari. Pero, itong nangyayari ngayon sa TAC, iba-ibang generations yun nandito. May boomer, may Gen X, may Gen Z, may alpha na tayo, millennials. Pero alam niyo ba't kami nag-unite? Bakit nakapagkaroon ng unity ngayon? Ba't nag-unite? Huwag yung unity. Ba't nag-unite yung Bagay sa'yo. Buong EEC? Ba't nagkaroon ng understanding? Ba't nagkaroon ng collaborations? Because we decided, we chose to, to respect each other. We chose to respect what's our main goal. Diba? Which is to serve.
Yes. Diba? Yung pinaka-idea natin eh. Yun nga yung pinaka-naging malala, naging mahirap usapin. Na hindi natin magawang bigyan ng punto noon. Pero, like what we said, mahirap siya laging bigyan ng opportunity na pag-usapan. Lalo na kung ang ilalagay mo ay mga tao na close-minded at all. Diba? Tsaka Ate MJ, parang nakakita ko na naman. Nakakita ko, parang... Ano ko nakikita yan? Kasi apat yung mata natin lahat, di ba? Wala. Parang... yung death and life or rebirth na sinasabi natin, parang hindi pala siya opposites. Parang magkakonektado silang dalawa. Yeah. Kasi, if walang mamamatay na konsepto or parang kasalud nga ng sinabi natin, kung hindi namatay yung TAC several times, walang rebirth na mangyayari, walang rebranding na mangyayari and such. So parang, alam mo yun, parang walang konsepto or parang walang newer generations na, alam mo yun, may bagong hugot, may bagong industriya naman silang hinaharap. So bago yung hindi naman sa sinasabi natin na yung mga luma or yung mga dating generations is wala na silang maiaambag doon sa mismong pag-usad ng mismong organization. Kumbaga, part ng rebirth yung pagtanggap. Kasi parang siya yung nabanggit mo kanina, yung law. Siyempre, may law of God tayo. Meron din tayong law of nature na parang part siya ng cycle na, siyempre, merong mamamatay, merong mamubuhay ulit. Merong rebirth na mangyayari na parang, alam mo yun. Kasi kung walang mga newer generation or walang mga bagets na mag-i-input ng new insights sa mga bagay-bagay, parang doon na rin mag-i-end yung mismong usad ng organization. Kumbaga, hindi natin makakamit yung changes na meron tayo. Huwag mo nang ulitin. Nakakatem! Kumbaga, hindi natin makakamit yung changes na meron tayo ngayon kung hindi namatay, kung ano yung principles na sinusundan natin before. Yeah. And one thing that I respect, one thing that I isa sa mga is the respect and the boundary. Kasi yun nga, nabanggit nila na ang dami generations namin, lahat ng generations meron kami. Ganun kami generational pool. Nagugulat ako baka Generational Full pack na iba rin siya. sa generation. Ganun kami. So, this is the generational gaps. Kasi from 6 years old to 14 years old, meron kaming age na ganon. Yung respect and boundary is good. Hindi, kasi yung mga matatanda sa amin, sa choir, mga seniors sa amin, hindi senior citizen na, mga seniors na dati ng memory. Nililinaw lang po namin. Is nakikilig sila sa mas bata sa kanila. And likewise, yung mas bata sa kanila, pag nag-a-advise yung mga seniors namin, nakikinig din sila. So like, yun yung bakit sila nagbubulungan. Dali na. Ano ba? So yun lang. Kasi for me, maganda yung respect and boundary na pinoportray ng TAC sa bawat members. Kasi binibigyan namin sila ng chance to talk. So sana kapag binigyan din ng chance to talk, Talk. binibigyan sila ng chance to talk kung anong opinions nila and kung anong insights nila. And grabe, very cooperative din yung members. Kasi pag sinabihan sila na mag-voice out kung anong iniisip nila, talaga nagsasuggest din sila kung anong mga recommendations ang maibibigay nila. And gusto ko din mag-comment sa sinabi ni... Alam niyo, may sarili-sarili na kami. Hindi masasalita kasi nagkasabayan mo. Tsaka one thing lang din, pagdating sa social media, that is the reason why. Sa mga recent events ngayon sa Pilipinas, at alam niyo naman kung gaano grabe ang mga nangyayari. Komentary na tayo. Kaya hindi rin kami masyadong nakakapag-upload sa social media kasi ayaw din namin sumabay sa agos kung ano. Kumbaga ayaw mag-celebrate at
loko-lokohan sa mga nangyayari this past few months. And gusto lang namin na i-practice na how to use social media platforms in a good way. Kung paano kami makaka-influence sa mga tao in a good way. Kasi ang dami mga bagay na sobrang negative na online. Na madaming mga, alam mo yun, madaming mga bagay na hindi na dapat pinapalabas online. And ayaw namin maging isa sa mga yun. So gusto namin namin i-practice na lahat ng i-upload namin sa social media is hindi dahil sa nagpapaka-plastic kami, but because we don't want to attract negative effects. Kasi, ano yan truth yan ng mismong lahat yung idea na because maraming nagsasabi ng negative things in social media na hindi natin alam. Ito yung magto-throw ng hate to each other, hindi natin alam. We are also killing those hopes ng ibang tao just because we become too judgmental at some point. Sabi nga natin constructive criticism should always be there. We have to know when will be the right time to speak, when will be the right time to listen, when will be the right time, alam mo yon, to say anything or to give opinions. We have to we have to understand and respect each other. May tamang oras sa bawat isa. Kung hindi natin magagawang pakinggan ng bawat isa, we just have to, alam mo yon, tanggapin at intindihin na hindi talaga tayo magkakatugma at all. Because that's the reality Hindi natin maiwasan na hanggang ngayon may pagkakaiba-iba tayo. Politics, religion, personal, family, kaibigan, iba-iba tayo ng pag-handle. Yun nga yung sinasabi natin think before you click. But at some point, sana nag-a-apply din yung idea na think before you say anything. Wow, rhymes. Diba? Kasi, let's be honest, masyadong masakit pag ikaw nakadinig ng mismong mga mapanakit na salita. Hindi na yun, hindi na nga kaya. Sabi nga nila, diba? Pag yan lumabas sa dila mo ngayon, laging sinasabi, yun yung katotohanan mo. At hindi mo na, once you said something, hindi mo na mababawi. You're ready to say it. At ano na yun narinig na yun ng tao Hindi mo na siya mababawi. Hindi na makakalimutan din ng tao. Yeah. Parang lagi nga sasabi, diba? We can always move on and forget things, but honestly, Nakatatak na yan. You can always say sorry, pero it doesn't erase what you did or what you said. Diba? Yan yung forgive but not forget. Yes, that's right. Forget. So, for the last question, gusto ko kayong tanongin, pero si Brian, mamaya na at MJ. So, how do you think TAC rebirthed? Talaga nag-i-apply sa idea ngayon. Baka nag-ano tayo. Bigla talaga yung cancel naman yung Miriam. Hindi, pero gets naman. Paano sa tingin mo? Para mas Paano yung tingin mo nag-rebirth? Gets naman kasi. Oo nga. Sige, rephrase mo. So, paano daw? Hindi. Sagutin ko na lang kasi nag-gets yun Hindi na natin kailangan i-rephrase. Paano ba nag-rebirth yung TAC? Especially as part of the backbone of the society. Spinal cord. Spinal cord, backbone. Hindi. Kasi, siguro i-share ko na lang din yung very short lang na Long bus? Essay. Sige. Asan yung intermediate pa dyan? Hindi. Kasi, sa part naman ng death and rebirth, siguro sa akin, ang naging dulot nung sa TAC is yung sa side ng nag-coincide yung pagsali ko sa TAC, sa piece ko na naging agnostic ako. Ano yung agnostic? Explain agnostic. Agnostic, so parang inaano mo merong creator pero hindi talaga kaya si Jesus Christ or what. So walang entity talaga. Parang kino-consider mo siya as divine creator lang. So parang alam mo yon, parang part ng rebirth ko as a Roman Catholic si TAC. So parang siya yung naging way ko. Actually ngayon ko lang ata siya nakwento din sa inyo. Kasi
may part no na parang pinipilit ako niya magsimba ng linggo. Nasa Bicol siya, nasa Manila ako. Parang sinasabihan niya ako palagi na magsimba ka. Although malapit lang naman yung simbahan dito sa may, sa sacred. Pero ayun, parang wala sa side ko na magsimba. Kasi nga, parang ang sa isip ko is, patay na. Patay na yung, yung idea ko ng, ng Catholicism. Yung faith ko, parang wala. So, kasama nung pagbuhay ko uli or nang rebirth ng faith ko yung choir. Kasi parang dito sa choir nung pumasok ako parang doon din parang habang nagpo-progress yung choir parang Bababa ka ba? Oo. Hindi, parang yun na lang. Hindi. Kibilang po. Parang hindi ko alam. Part na siya ng speech ko na Seems like. alam mo yun na dumating sa point na yung choir mismo parang siya na yung parang naging backbone din ng mismong faith. Bone to backbone. Ng spiritual life. It gives you a reason para bumalik. Ganun siya. Not necessarily, I mean, part kayo doon, pero yung mismong faith, parang nandun, parang bumabalik siya pag, alam mo yun, pag nag-serve ka. Yeah, parang dun siya bumalik. Tsaka sinasabi ko nung pumasok ako, diba, parang puro performance or parang competitive ko yung kinakantahan ko. So wala yung spiritual in a sense. So parang ayun, yun yung visit ka sa yun yung idea ng revert sa akin sa side ng TAC. Kumbaga, siya yung naging backbone ko towards revert in terms of faith. Ikaw, Zoe. Sa akin, napasearch ko kanina. Ilapit ko sa'yo yung mic. Parang naging interview. Then, napasearch ko kanina kasi na-realize ko na connected yung mga sinasabi about sa choir. Doon sa, alam niyo yung art in Japan, yung broken pottery. Yeah. Yung Minimend? Research ko para sa'yo. It's called, kintsugi. Yeah. Can I see? Ay ako. Ipa-flash na lang namin po sa inyong mga screen. Sasabihin ko dapat kanina, pero... Sige na. Yung Ayan. broken siya, and then if i-fix mo siya using gold I-med mo siya ulit. yarn. Ang nasa isip ko kasi, since sumala ako sa choir before pa tayo magkaroon ng ganitong ka-structured na... Boom! structured na galaw sa loob. Na-realize ko na kaya ako umalis noon is dahil parang yung apoy sa loob mo. Kasi parang brilyante ng Yung sa passion ng alam. Yung passion sa loob mo na parang unti-unting namamatay kasi nawawalan ka ng pag-asa na gumaling and mag-grow dun sa bagay na gusto mong gawin. Yun yung... Ilay po, hindi ka maririnig niyan. Yun yung feeling... from the top! So, yun nga. Yung parang apoy and passion... Passion? Passion... Parang na rin siya. Na-adopt kasi natin. Yung passion mo na unti-unting nawawala nung na-realize mo na hindi mo kaya mag-grow. Naulit nga. Hindi mo kaya mag-grow doon sa bagay na gusto mong tahakin. Kasi yung music, ever since bata ko, talagang gusto ko siyang kumanta. Yung tipo nagpe-presenta ako, tapos ma-realize ko, bata ko nagpresentang kumanta. Ganon. Parang may sariling buhay yung music sa loob ko. Na unti-unting nawala dati. And then, nung dumating si Jai, tapos inaya akong bumalik sa Pinsan choir. niya po yun, guys, ha? Hindi niya po yun. Pinsan niya po yun. Paglilinaw lang. Pinsan ko po, si Jai, na lumaki po kasi kami sa family, ayan na naman, kwento na naman siya, na sa church talaga. So, nung naaya niya ako na, actually hindi naaya, sinabi niya nasasali siya dito
sa TAC, nagdalawang isip ako pero hindi nawala sa akin yung kagustuhan na bumalik. Tapos yung pagbalik ko, mga bagong mukha yung nakita ko. So natakot uli ako. Tapos yun nga, unti-unti ko kayong nakikilala. Since yung nangyari nga sa akin sa pandemic, parang yun din yung naging reason kung bakit nag-ignite yung apoy sa loob ko na parang ito yung passion ko sa pagkanta. And at the same time, dun din kasi, katulad ng sinabi ni Bri, yung spiritual life mo na sinusundan ko simula bata ako, naputol nung siguro high school and then bumalik dahil sa TAC. Yun nga, yung Art of Broken Pottery sa Japan. Yung kahit sinabi na natin kanina na parang unti-unti nang namamatay yung choir. May mga tao na talagang pinilit mabuo uli yun. And dun sa pagkakabuo niya, nakabuo tayo ng mas maganda na art. Pero usually, di ba, yan kasi yung minsan misconceptions na pag oras na nasira na wala nang chance mabuo ulit at all, hindi na mabubuo yan, pangit na, sira na. And when you said that, yun yung idea na there's always a beauty behind every every broken pieces. Na alam mo yun, you can always there's always a lot of maraming ways para mapaganda mo at muli mong maibalik pa yung kinang mismo nung dating meron. Diba? Kasi maganda na yung maganda yung pot na yun before, pero nasira siya just because accident happened and then that's it. And then ang naging ang naging reason mo para i-combine ulit yun is yung gold. Yung gold desires, yung visions mo, yung goals mo in life, yung new reasons mo para to fight, to go for it. Alam mo yun, we always have ways para natin magagawa yun. Parang, ayun, siguro, mahirap, pero may lagi kang mahanap na paraan. How about you, Izzy? Tsaka once something is broken kasi, hindi mo na siya maibabalik. Either mas better, or mas worse. Diba? Pero syempre doon lagi sa mas better. Dapat. Kasi kapag may nasira, wala na. Hindi mo na mababalik kung ano yung before. So the least thing that you can do is to be better. Kaya yung ginawa naman sa TAC. Nasira siya, namatay siya, pero what we did right now in this generation is binuo namin siya ulit para mas maging better. Not to mock the previous leaders or previous leadership of TAC, not to mock the previous generations that we had, but because we wanted it to live longer than now, than before. Gusto namin na magkaroon ng not just legacy, not just hindi lang para mas mahigitan yung mga previous generations, but because kailangan niyang mabuhay sa mga 100 years pa kung kaya. Kasi kung if not now, when? Diba? Kung hindi ngayon, kailan? Tinagalo lang. So ano ang question kanina sa'yo? Yung about sa Favorite ng TAC. Ano TAC. masasabi mo? Ano masasabi ko? Hindi siya madali. We've been through a lot of doubts, away, pagtatalo, adjustments. Hindi naman yung nakikita nyo ngayon sa social media. Lagi ko nga sinasabi, hindi po kami perfect. Hindi kami perfect organizations. Kahit ang daming naglo-look up sa amin, ang daming humahanga sa amin. Bago kami dumating sa ganitong point, ang dami din namin pinagdaanan internally bago marating to. And to be honest, hindi din namin inaakala na makakarating kami sa ganitong kalayong posisyon. Kasi nga yung pinanggalingan namin internally, hindi talaga siya madali. Dumating sa point na nawalan na rin kami ng gana. Napagod na rin kami. Wala na rin kumaatin. Yung sinimulan din namin, hindi na namin halos gusto tapusin. Hindi na namin, parang dumating nga yung mga months na napapansin nila, hindi na kami nag-upload. Yung relationship namin, yung bonding namin, hindi na siya naging consistent like last year. Kung paano kami nagkaroon ng, ano yun? Yung fire, yung kumikislap yung mga mata namin sa tuwing magre-rehearse kami, hindi na siya naging ganun for the past months. Tapos sinusubukan every time na magkakaroon ng ganun. Tapos maririnig namin sa members namin na,
ano na nangyayari sa atin? Bakit ganito na? Bakit ganyan na? Doon pa lang ulit magsa-start na, o sige, babalik natin ulit. Basta sobrang daming nangyari sa internet na hindi nakita. Oo, sobrang daming ups and downs na hindi nakita online. At hindi na nakipakita sa inyo. What we're just trying to say is that walang perfect na tao, individual, or organization, or hindi tayo Diyos di ba? So, dadating yung point na masisira tayo, mababasag tayo. Even ikaw as a person, mababasag ka, magbe-breakdown ka. Pero it doesn't necessarily mean na end of the world na. Kasi that is why there is a term rebirth. Kasi nga, pwede mo pang buhayin pwede mo pang buhayin yung passion mo, pwede mo pang buhayin yung dreams mo, pwede mo pang makamit yung mga pangarap na gusto mong makamit. Na actually, sa'yo, akala mo lang or feeling mo lang, namatay na. Pero dadating yung panahon na kapag may nagpa-trigger na paapoyin yung passion mo or yung dream mo, makakamit mo yun eh. Akala mo lang namatay na. Pero kapag dumating yung point na pwede pa, tapos gagawin mo, magugulat ka na lang parang dati pangarap ko. Parang dati gusto ko lang ito gawin, tapos ngayon ginagawa ko na. Akala lang nawala na siya kasi may iba ka nang ginagawa or may iba ka nang pinagpupusan. But why not try it? Diba? Yeah. Yun naman yung you never know unless you try. Yes. Tsaka, ang pinaka naging din siguro nung sa rebirth ng TAC is every generation has their golden days. Lagi yan meron. Golden times, golden days. Golden age. Yeah, laging meron yan. Laging may masasabi tayo kung kailan yung pinaka happiest day ng mismong group na yan. Laging meron yan. Laging may maaalala. And sort of, etong nangyari ngayon, bakit siya pinaka naging okay? Kasi we embodied the word democratic eh. Diba? And most especially yung respect. We know how to do that. We know how to make sure everybody is being respected, especially pagdating sa lahat ng aspeto. Hindi siya yung tipong term lang na ginagamit kasi gusto lang natin magamit. Kasi gusto lang natin maging madinig na parang, okay tayo on some certain point. No. We want to make sure laging nandun yung point. Yung sinasabi kanina, di ba? I'm not sure kung sino nag-mention. Hindi na, ikaw pala. When you're given, when you're given a chance na magsabi ng opinion mo, you have to be honest. You have to voice it out. Kasi hindi yan maririnig. Not until sabihin mo yung totoo. Sinasabi ko kanina, everybody, lahat ng tao, magkakaiba yan ng perspectives in life. Magkakaiba yan ng personality, ng behavior, ng mismong, alam mo yun, upbringing. But, ang magiging, natin, para magkaroon ng good collaborations dito, is, when you show honesty, when you become honest pagdating dun sa mga iba't ibang bagay. Yun kasi yung pinakamahirap na point eh. Alam mo pero hindi mo ginawa. Diba? Kasi sinasabi natin, we don't need na mangyari, na magkaroon ng backstabbing. Parang enabler ang atake mo kasi. Yun yung point eh. You're just waiting your right time na parang, no, this is not my right time to say my point of view. I'm just waiting my right time. And then, kailan yung right time mo? Maghahanap ka ng katingin mo na same. Diba? What you are doing is sinisira mo yung sistema. Sinisira mo mismo yung dapat maayos na samahan. Which is ang dapat natin gawin dito. We are a family. We are as one. We have to make sure we know what you are feeling. We know what you are thinking. Kung inamin mo na lang, di sana naging maayos. Yun yung sinasabi natin. That's what happened before. Yun yung pinakamahirap. Yun yung pinakamahirap na bagay. Yung idea na nineneglect natin yung ibang tao just because we have to protect the others. Yeah. Which is, in reality, hindi dapat ganon. Everybody dapat protected. Everybody should be respected. Everybody should know how to say their piece. Say anything na alam nilang pwedeng magawa.
especially kung anong mga ganap natin, anong pwede nilang ibigay na opinion na makakatulong, yung ginagawa natin. Diba? Lahat tayo may point. Pag hindi okay, magbibigay tayo ng reason bakit hindi. Bakit hindi possible? Ano yung mga nagiging reason? Yun yung point. But it doesn't necessarily mean dinedecline yan just because we wanted to. No, that's not the point. Or baka sabihin, no, you are declining my opinion kasi meron kayong, no, hindi yan yung point. There's always a reason. But our reason right now is to make sure that TAC will maintain its personal goal, which is to serve. To serve and most especially to protect this family. Sabi nga namin ni, sino ba magpapatuloy nito? Especially yung mga taong nai-influence din natin. Diba? Family, friends, etc. Like for example, those followers who wanted to be part of the TAC as well. Diba? Hindi sinasabi namin, finifilter namin yung pinapakita namin sa inyo, peke kami, no. Yun yung reality. Ito, sinasabi lang namin because we wanted you guys to understand na hindi lahat ng toxicity in life dapat sinishare nyo publicly. Yeah. And siguro kasi nasa digital age na rin naman tayo, diba? So parang magbo-boil down siya sa sinabi ni Ate MJ na alam yon, and ni Ate Easy, na ang daming nangyayari internally. So, let us assess kung concerned ba tayo, ka-concern ba tayo doon sa nangyayari. Kung totoong concerned ba tayo, and yung sasabihin ba natin is totoong, alam mo yon, makakatulong doon sa tao. Kasi, yung proseso ng from death papuntang rebirth, mahirap siyang proseso eh. And, pag in-inflict mo sa taong yon na nag-undergo na yon or sa organization na nag-undergo ng bagay na yon papuntang rebirth, ma-reach na ba yon yung puntong yon? Totoo. Or kung makakatulong ka ba para mag-progress yung organization o yung taong yon? Kasi, katulad ng sinabi ni Ate MJ kanina, hindi lahat ng tao pare-pareho ang mindset. Yeah. So, hindi porket positive ka sa pagtingin mo sa buhay, lahat positibo na. So, yung mga nasasabi natin sa social media, comments, negative comments na binabato natin sa iba, hindi lahat ng tao kayang i-absorb yun. Yeah. So, yung death na pagdadaanan nila, katulad ng sinabi ni Brian, hindi natin alam kung hanggang saan naabot yung pagkapit nila dun sa pananaw na meron pang rebirth na magaganap. So, papunta ka na siya sa naabot yung 20 pesos. Hindi talaga na-itigil. Hindi na talaga na-tigil. Sinabi na ba? Ayun nga, hindi natin alam kung hanggang saan naabot yung kapit ng tao para umabot siya dun sa punto na maliwanag na uli. Rebirth na uli. Yeah. Tsaka kaya, guys, bago magtapos ang aming episode, gusto ko lang ipaalam sa inyo, sa aming mga manonood, at followers, subscribers, na nakikita po namin lahat ng comments nyo. Live. Lahat po yan, nagna-notify, nababasa po namin yan isa-isa. And we would like you all to spread kindness. Kindness in words, syempre. Stop bashing people. Stop commenting negativities towards people, toward posts, toward anyone, in case you're outside or anyone in general. So, hindi natin alam kung paano nakaka-apekto yung mga words natin sa ibang tao. So, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo ding gawin sa iba. Or kung ayaw mong marinig na sabihin sa'yo, huwag mo ding sabihin sa iba. So, yun lang. Let's just be kind and spread positivity as much as possible kasi sobrang dami na nangyayari ngayon, lalo na sa Pilipinas, sa mga negativities. Huwag na natin dagdagan. And we are here sa Kapalitaktakan para mag-spread or mag-initiate na mag-spread ng love, ng faith, ng kindness to everyone. Okay? So, yun lang. Meron ba tayong miss? Reflect. Yun lang naman. Yeah. Reflect lang talaga. So, ngayon is coming November 1. Ito na. Ito ba ito? Oo. November 2. Yan. Today ngayon. Sumalalak nawa po lahat ng kaluluwa sa heaven. Yes.
Pag-pray po natin lahat. Pag-pray po natin mga siya. lumao natin mga kapamilya at mga mahal sa buhay. At naway, Hindi, katulad ng mga nangyayari ngayon na maraming dilubyo, mga hindi inaasahang pangyayari na sakuna sa ating bansa, especially sa buong mundo, but priority din natin yung safety ng bawat isa. And etong mga sunod-sunod ng mga lindol na nararanasan natin ngayon, we hope na we know how to protect each other, especially our loved ones. We have to pray each other, especially. Hindi lang enough yung nag-safety ka nga ng gamit mo, nag-prepare ka nga ng go bags mo. Also, know how to pray. Kasi malaking bagay yon para mabigyan din tayo ng protection ni Lord. Hindi natin alam kung anong mangyayari soon. Katulad ng, we want na maging okay ang lahat. We want na hindi matuloy kung ano man yung mga sinasabi nila in social media na nire-release nila na malaking ganto, ganyan. We don't want that. We don't want that to happen. What we just need is, alam mo yon, show some love to everybody. Make sure sana yung iba ma-redeem din nila ulit, ma-rebirth din nila ulit yung faith nila kay Lord. Especially it takes two to tango. May mga tao tayong makikilala na magiging reason natin para muli tayong bumalik. Muli tayong mabuhay, muli tayong mabigyan ng pagkakataon. We just have to be open. We just have to, alam mo yun, open our hearts at some point. Baka yung tao na yun nasa tabi lang natin? Hindi natin sure. Pero, I mean, we really have to be understanding to each other. Yeah. Ngayon, tatapusan namin to sa idea na may mga in-interview din kami at some point kung ano yung mga naging idea nila about mga death and rebirth in life, personal. So, I hope panoorin nyo pa din yun. And again, thank you so much for giving us your time, listening to us, especially spreading so much love. Kasi yung binibigay nyo love sa amin, yung support na binibigay nyo sa amin is really too much. Yung effort, yung comments, yung mga pag-share, I mean, right now, it's really too much for us. So, we hope na, sinabi ni Easy kanina, let's spread, let's just spread loves to each other. Don't let the toxicity and negativity, drown each other. So, yun lang. Stay safe, guys. Yes. Yes. Ano ba? By the way, Laban lang. meron pala kami, may ginagawa kami every night, weekdays to, kapag Saturday, yung mismong, Rosary. Yes, Rosary night namin. We will have it open public na. Ginagawa namin ito as for everyone na who wanted na mag-join, mag-redeem din ng sarili nila, ng faith nila kay Lord, especially sa mga nangyayari yun. Malaking bagay yun. Every 9 p.m. Every 9 p.m. nangyayari yun. So I hope mag-join din kayo pag sinare na namin to in public. And again, spread love and don't hate. Don't hate each other. Yes, stay safe. Love, hope, So, see joy. you on our next episode. Yup. Bye! Stay safe.